Bago magsimula ang bawat shift, nagtitipon ang buong team sa itinalagang lugar kung saan sinusuri ng brigadzista ang attendance at inilalaan ang mga workstation. Ang mga may karanasan na manggagawa ay maaaring mag-operate ng ilang makina ng sabay, samantalang ang mga baguhan ay itatalaga sa isang trainer na magpapaliwanag kung paano gumagana ang injection molding machine, kung nasaan ang computer, ang funnel para sa granules o ang control panel. Hindi mo responsibilidad ang pag-set ng mga parameter. Ginagawa ito ng ustawyach o ng brigadzista, kundi ang pagkuha ng mga tapos ng produkto mula sa conveyor, pagsuri ng kanilang kalidad at pag-iimpake ayon sa mga tagubilin sa BOM system. Bawat makina, order ay may sample detail na nagpapakita kung ano ang dapat na hitsura ng tapos na produkto. Kung tumutugma ito sa sample, ilalagay mo ito sa paleta para sa magagandang produkto. At kung may depekto, halbitak, maling kulay, kulang na etiketa, ilalagay mo ito sa lugar ng mga reject at itatala kung ilang piraso ang sira, pati na ang dahilan. Kapag madalas ang depekto, magandang ipaalam ka agad sa brigadzista dahil maaaring kailanganin ang pag-adjust ng mga setting. Itinatakda rin ng BOM system kung ilang piraso ang kailangang gawin at paano planuhin ang pag-iimpake. Minsan, kailangang maglagay ng cardboard sheets sa pagitan ng mga layer, gumamit ng karagdagang mga kahon o maglagay ng etiketa na sa ilang makina ay automatikong ikinakabit habang sa iba ay ginagawa ng mano-mano. Kung kulang ang impormasyon tungkol sa pag-iimpake o etiketa, tingnan ang mga attachment sa BOM o magtanong sa brigadzista. Kapag napuno na ang paleta ng magagandang produkto, i-report ito by mouth o sa system, sa transport department o sa taong nakatalaga. Ang mga maliliit na burrs ay pwedeng tanggalin gamit ang scalpel at kung pagkatapos ay maganda na ang produkto, itinuturing mo itong good. Pagkatapos tapusin ang pangunahing trabaho sa makina, tandaan na sa production department ay maraming iba pang gawain dahil marami ring makina at bawat order ay maaring iba. Minsan sa isang order, kailangan maglagay ng cardboard sa pagitan ng layers sa paleta. Sa iba, kailangan pang dagdagan ng tape ang produkto o ipasok sa plastic bags. At sa iba, kailangan mas maraming etiketa. Minsan, kailangan ikabit ang rubber parts, magdikit ng etiketa. Pagdugtungin ang dalawang bahagi, gamit ang plastic tie o maglagay ng gulong. Laging mabuti na suriin ang impormasyon sa system, kung saan nakasulat ang detalye ng order, kung paano i-impake o i-assemble. Kung may hindi malinaw, lumapit sa brigadzista na magpapaliwanag at magsasabi kung paano gawin ng tama ang trabaho. Good luck!